Iba pa rin ang aliw na hatid pag si Mr. Bean na ang umentrada. Pero wag ka, dahil ang 90s icon na pangmalakasan, makikita mo rin sa Pinas lansangan. Uy, hindi ikaw! Hello, fellow colleagues. I'm Mr. Bean. Welcome to you and to me. Huh? Bye! Ano raw? Meet Mr. Bean PH, ang Noipay version, Mr. Bean Impersonator. Siya nga naman ang ultimate gaya-gaya na perfect ang score. Wow! Yan ang hataw. Ang step, binabalisaw-saw. Aba, Maestro Bean, is that you? Hallelujah, luya, lu. Nako, ewan ko sa'yo. Alien nga ba talaga siya? Kuya, sino ka ba talaga? Hello, I'm Mr. Bean. And in the real life, Ako po si Michael Lasak, ang King Bean ng Quezon City. Inaasar na ako nung bata pa lang ako, Mr. Bean. Kumbaga binubuli na ako ng mga kalaro ko, mga kababata ko, na Mr. Bean, Mr. Bean, Mr. Bean. Hanggang sa, nung lumaki na ako, when 19 years old, may isang show na kung saan impersonating. Dapat ang gagayahin ko that time si Gab Valenciano. Pero dahil sa sobrang hirap at galing niya sumayaw, naisip ko bigla pagising ko si Mr. Bean na lang, no? Gab Valenciano? Kahulma nga, no? Diyos mio! Ayun lang, bigla na namang sinapian. Kakaiba naman ang naging komento ng mga utaw sa trip ni Michael. Actually, mayroon dyan, hindi naman yan si Mr. Bean, baliw ata. May tama ata sa utak yan, hindi naman si Mr. Bean yun Yung mga basher talaga, hindi mawawala yan, yung sinasabi nila. Parang nababad sa rep si Mr. Bean, tumaba daw ako Grabehan, ano bang problema ninyo sa mga mukhang busog, aber? Simula nang nag-umpisa na sa pag-i-impersonate ay bumuhos na ang blessing sa kanya. Bukod sa overseas rackets, ay may munti na siyang kailan. hello, I'm Mr. Bean. And welcome to King Bean. Nice! Grabe tumulong! Wow! Mukhang napagod pa, Mokong! Dati, ang work ko noon, isa lang akong kumbaga kargador lang ako Hindi kasi ako nagtuloy na mag-aral before dahil medyo naano ako sa pagsasayaw. Sa ngayon na naisip ko talaga siya, nasabi ko, siguro kung nakapagtutok din ako ng pag-aaral dati, baka siguro mas naging kumbaga, mas may alam at hindi ko masyadong napagdaanan yung hirap na pinagdaanan ko kung nakapagtapos ako. Naging motivation din sa akin yun na hindi ako nakapag-aral, so nagkaroon ako ng self-study na lang. Kumbaga, nag-aral talaga ako mismo sa mga bagay na kailangan kong malaman. Grabing hirap man ang pinagdaanan sa buhay, ay nananatili pa rin siyang masiyahin. Ako, family man talaga ako. Kumbaga, gusto ko palagi kumpleto kami. Pinakamalalang pinagdaanan ko syempre, yung isa-isa silang umalis. Kumbaga, kinuha na sila ni Lord. Sobrang bigat na yung tipong naging manhid ka na, hindi mo na alam kung ano yung ire-react mo, kung may iyak ka pa ba. Bukod sa pagiging daddy sa kanyang Mr. Bean Junior son, ngayon ay tutok siya sa kanyang kainan, pagbablog at pagiging good Samaritan. Pinakapangarap ko talaga, syempre, kahit paano, maging successful para makatulong na kagad ako. Actually, yun yung pinaka-aim ko, kaya din ako nagtayo ng business. Matatanong mo yung business namin na yan, kapag merong mga nagugutom na dumadaan, walang pera, walang pangkain, pinapakain namin. May talaga siya magbigay. Kasi every month, nag-charity talaga kami sa food, ganun. Tapos, generous din minsan sa mga guestings. Kasi minsan hindi siya nagpapabayad. Ano yan kung ano meron siya, meron ka rin.
hindi yan marunong humindi, no? Kaya kung minsan naabuso, ano ka dito, ano ka doon, para lang sumaya yung iba. Kung kailangan mong tumulong, huwag kang magdalawang isip na tumulong dahil may Diyos naman na nakatingin sa'yo. And everything that you give, it will come back 3 times, 7 times, even 10 times. Basta si Lord ang sentro natin. Maraming pagkakataon na susubukin ka ng panahon. Pagkalugmok ay walang ibang kasunod kundi ang pagbangon. At kung bibigyan man ng pagkakataong magkaroon ng kapasidad na tumulong, huwag mag-alinlangang maging instrumento at dahilan ng pagbangon. Say bye, Teddy. Bye-bye. See you. Bye-bye. Tan 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 tan.